Petsa 28 sa buwan ng Hunyo. Welcome sa Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Minsan pa, sana'y mayroon pang minsan ang pag-ibig. Minsan ako'y nagkamali sa'yo, hindi ko naman sinasadya ito. Di ba't ako'y tulad mo ring tao? Minsan marupok itong puso, minsan pa, minsan pa. Sana'y mayroon pang minsan ang pag-ibig. Darating ang panahon, mahal, babalik ka rin sa piling ko. Di ba't minsan pinatawad din kita? Sana'y mapatawad mo. Magbuhat ng lisanin mo, sinta. Araw-gabi nasa isipan ka. Minsan lang ang buhay kong ito. Sana'y mapatawad mo. Minsan pa, minsan pa. Sana'y mayroon pang minsan ang pag-ibig. Darating ang panahon, mahal, babalik ka rin sa piling ko. Di ba't minsan pinatawad din kita? Sana'y mapatawad mo. Minsan pa, minsan pa. Sana'y mayroon pang minsan ang pag-ibig. Deserve naman ng bawat isa ang second chance, no? So, bigyan ng chance, no? Pangalawang pagkakataon, hanggang pangatlong pagkakataon, no? Dahil, siyempre si Jesus, ilang bisis siya nagpatawad ng isang tao bago siya ipinako sa krus. Di ba maraming bisis? 70 plus. Hindi ko sure, baka magkamali ako mamaya. May mga reliyoso tayong mga viewers. Bago siya naputulan ng hininga, di ba? No? Ilang bisis niya pinatawad, no? Yung mga taong may kasalanan, ba't siya ipapako sa krus? So, bakit naman hindi mo bigyan ng pangalawang pagkakataon yung asawa mo na minsan ka nang niloko, minsan na? Oh, di ba? Deserve naman ng bawat isa ang second chance, no? Magpalanggaanay ka mo. Happy and blessed Sunday once again sa Wanted Sweetheart. Welcome. Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion. Serving Filipino, serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. Favorites just for you. This is your world local radio. Apian mo dyan. Please do share, no? Follow ng ating page, ang OFW Emotion, bago po nating page, no? Kasi yan lang po ang nag-iisang walang kasalanan.
Share po ninyo ating live ngayong gabi po ng linggo para mas marami, mas masaya, mas bongga. Linggo po ngayon, kamusta pong araw ng linggo ninyo? Grabe mula ho kaninang umaga, grabe din yung sikat ng araw, no? Gabangiris ang adlaw. Yun bang sunod-sunod yung araw na umuulan tapos biglang hong nawala ang bagyo. Tapos sobrang init, no? Asahan mo na, susunod yan yung iba, gahingo-hingo. No? Gahingo-hingo. Sipon, lagnat, no? Sa mga subscribers po natin dyan sa atin pong channel, no? Nanonood po ngayon. Maraming salamat sa inyo. Sa atin pong channel sa Digigel Broadcasting Services. Sa mga nag-aabang ng notification kapag tayo yung magla-live. PM lang sa hotline sa Viber or Imo, isend nyo po dyan ang inyong pangalan. Viber or at saka inyong lokasyon. Dahil si Ate Kasiken, kilala nyo si Ate Kasiken? Ay, pwede ba sabihin, manager? Bawal. Ha? Okay. Buti na lang na itanong ko sa iyo, no? Wala nang boyfriend si Ate Kasiken, kaya pala. Line up ka, no, Ate Kasiken, para mahanapan ka namin. Nakapag-live tayo ngayon sa Digigel, ha? Oo. Wow naman. Pero i-follow po ninyo yung ating page na OFW Emotion. Paki-share na nga po, manager, para makita nila. Yan po talaga yung ating bagong page na bukod tanging walang kasalanan. Wala pa akong kasalanan, no? Happy birthday sa lahat po ng mga may birthday ngayong araw, Hunyo 28. Tawag po muna sa ating hotline sa mga gusto pong bumati dyan. Mag-shoutout ngayong gabi po ng linggo. Diretso tawag lang, ha? Para ma-shoutout ko po kayo or mag-shoutout po kayo. Sabi ni Marian Brihole, dati idol, nakikita ko pag nag-live ka. Bakit ngayon hindi na? Ba't dito ka ngayon? Nagko-comment ka kung di mo nakita. Kasi sinishare lang po natin dito sa page, no? Halos isang linggo na hindi po tayo makapag-live dito. I-follow lang po ninyo yung bago nating page, ang OFW Emotion, no? Bago po yan, wala pang kasalanan. Kung hindi po ako makapag-live dito sa kay Digigel, doon po ako nagla-live sa OFW Emotion. Ayan, shoutout kay Naida Gabihan, kay Gina Barcelina, kay Miriam Manungsong, kay Genevieve Saingan Shu, Elizabeth Fernandez, kay Lucanang Muriot, mula sa Riyadh, kay Cesar Herodias, no? Kay Naida Gabihan, kay Ramon Funa, Shirley Dalu Cruz, maraming salamat. Kay Brenda Vicente, maraming salamat. Marian, no? Kay Marian Briholi, thank you. Kay Virginia Vaisa, Maria Fe Cordero, kay Parico, shout out, no? Kay Sisi Siakor, maraming salamat. Kay Ramon Funa, maraming salamat, Ate Kasiken, no? Nalilito ako dito sa mga account ni Ate Kasiken, no? Ang dami niyang account. Parang kilala ko din, Maraming salamat, Brenda Vicente, no?
PM lang po kayo sa hotline kung gusto po ninyong mag-line up, no? I-send nyo po dyan pangalan ninyo, edad, saka lugar. Akala ko bumaba na yung singilan ngayon ng kuryente, manager. Nung nakaraang buwan, di ba, 1550 per kilowatt, no? Ngayon, 1565. 15 pesos and 65 centavos. Pero nung mga nakalipas na buwan, wala pa masyadong solar nun, manager. Singilan nila 12, ah. Mula ho nung tumaas yung crudo, mula po nun, kahit bumaba na ho kayo yung gasolina, crudo, ng petrolyo, di pa rin sila bumaba. Tumaas ng tumaas. Sumasanay na ho kayo kung maaari lang po, no? Pinag-aaralan ko pa no? Kasi sabi ko, magpapakabit ako ng solar or mag-DIY ako, marunong naman ako niyan. No, nga lang sabi ko, minsan maraming bagyo, no? Lagi ho wala yung araw, no? Wala ho yung araw. So pinag-aaralan ko pa kung paano ko magawa na yung araw hindi matatakpan. Yun po na yung pinag-aaralan ko ngayon. Pinag-aaralan ko ngayon kung paano mawala ang gabi. Oo. Pansin nyo, puyat na puyat ako, di ba? Halos isang buwan na akong nagpupuyat eh. Pinag-aaralan ko kung paano tumigil ang araw sa gitna. Para ho tuloy-tuloy yung sikat niya. Pag tuloy-tuloy na, syempre, magkakabit na ako ngayon ng solar panel. Ang gusto ko po kasi mangyari na kahit may bagyo, may araw pa rin. Para mawala na ng negosyo tong mga provider ng ng mga kuryente. Pag magawa ko yan, manager, pag mapasintro ko yung araw, ibibinta ko ang sikat ng araw. O di ba kikita ako? Mindset ba? Mindset. O di ba kung magpa-charge ka may bayad, di ba? O parang ganoon din, pero mababa lang yung singil ko. Oo. Mga 1 oras yung pasikat sa araw ko. Sana all. 10 piso lang. O. Tipid, di ba? Tipid. O. Hindi kung 24 hours kayo nagcha-charge. Magkano yon? 240. O, tipid pa rin yun. Mahal, no? O sige, may discount. Sabihin ko na lang 100 isang araw. Basta po i-update ko kayo ha kapag naayos ko na, kasi pinag-aaralan ko paano ko patigilin yung araw. Daw sila paagibuang. Mawalan talaga ng negosyo to yung mga provider ng mga kuryente. Mahal-mahal singil nyo. Paano naman kasi yan, no? Binibigyan kasi nila ng discount to mga beneficiaries ng mga purpose, no? Sana yung mga business na yan, i-times 10 nyo na lang yung singil, yung may mga business. Yung mga mayayaman ba? Yan po yung dagdagan ninyo ng singil, i-times 10 ninyo. Para doon po kukunin yung mga ibibigay doon sa mga beneficiaries ng mga purpose, no? No? Hindi yung sa middle o yung mga nasa
Isang kain, isang tuka. Diba? Basta, pag maayos ko ho yan, pag mapatigil ko na yung araw, no? Sa akin na kayo bibili ng kuryente. Oras natin, 29 minutos nakalipas sa alas 8 na. Meron po tayong mga kasama, manager. Standby lang po. PM lang po kayo sa hotline. No? Andyan po si manager. Siya po bahalang magmamanage sa inyo. Si manager nga ngayon nagsasaing sabay-sabay na no? Kasi sabi niya ang gasol mahal din. Ang uling, no? Uling kasi dito sa Maynila ang mahal din. So kung magra-rice cooker ka, mahal din ang kuryente. Ginagawa ni manager ngayon, isang saingan na lang. No? Sasaing siya kaninang umaga, kakainin niya po yan hanggang Martes. 3 araw niya pong kakainin yun. Para ho makatipid sa kuryente. Ang galing din ng manager, no? Malapit na po pala yung Barangay NSK election, no? Medyo busy na sila. Manager, balita ko manager, magpapatakbo ka? Ha? Ano tatakbo mo? Barangay Tanod? O ito po, may bisita tayo. Tatakbo rin po to eh. Ma'am, titigil ka na sa paggagwardya, patakbo ka ng kapitan? Pa? Tatakbo na lang po yung IC guard. Magja-jogging ka na lang. Saan po kayo ngayon, madam? Santiago Isabela City po. Isabela. Panggabi po kayo sa trabaho, ma'am? Hapon po, mag-out na po mamaya 11. Pasintro nga kayo sa camera. Hindi kita nakikita. Bali ho yung duty mo hanggang 11 pa mamaya ng gabi. Yes po, 3 to 11. Okay. Saan po kayo? Anong binabantayan niyo po dyan? Dito po sa may hospital. Okay. So okay lang na magsi-cellphone ka? Mamaya may makakausap ka naman, may bigay kaming mapapangasawa mo. Pero baka magalit o asawa mo, wala kang asawa? Wala po. Sa ganda mong yan, wala kang asawa? Meron po, kaya lang hiwalay. Hiwalay na. Ilan po anak ninyo? Bunga ng paglulukuhan ninyong dalawa? Dalawa po. Babae na lalaki. Malalaki na. Yes po. Ilang taon ka na ngayon, ma'am? May asawa na po yung isa. Ay, panganay mo? Ilang taon ka na ba? 48 po. 48. May apo na po kayo. Meron po isa. Anong tawag sa'yo ng apo mo? Mama. Mama. Oh. Ayaw mo ng lola, no?
Ayoko. Kasi parang Masyadong matanda na pag lola. No? kasi pag may tumatawag sa'yo na lula o lulo, parang hinahatak na lang, feeling mo sa sarili mo, parang hinahatak na lang talaga at mabilis tumanda ka, no? Kailan ko eh. Kaya pag tinatawag ka ng apo mo na mami or mama, feeling mo parang bata ka pa rin, no? Yes po. Okay. Naghiwalay po kayo ng mister mo, no? Bakit? Ha? Ay, nakakaya ko sabihin. Okay lang. Naghiwalay kayo kasi hindi na kayo magkasundo. Ganon. Yes po. Okay. So, may asawa na po siya? Wala pa? Wala pa din po. Wala pa naman. Ikaw, nagka-boyfriend ka na, hindi pa? Nagka-boyfriend mo. Te? Nagka-boyfriend ko no. Sana yung boyfriend mo? Wala na po. Wala na rin. Okay. Wala na po. Anong hanap mo sa isang lalaki? Para mahanapan kita dyan sa hotline natin. Oh. Anong gusto mo? Yung bansa, hindi mabait. Mhm. Siyempre, hindi mabisyo. Tapos may trabaho. Siyempre, ikaw nga rin may trabaho eh. No? Kaya nga po eh. Mm. Saka, kung mahal niya ko, mahalin din niya yung anak ko. Ano po. Kasal po kayo ng ex mo? Kasal po. Ilang years na po kayong hiwalay? 13 years na. Tagal na, no? Sa boyfriend mo, kailan pa po kayo naghiwalay ng boyfriend mo? Wala. Saglit lang naman yung boyfriend na yan. Sa cellphone lang po yun. Hindi pa po kayo nagkita? Hindi po. Diyan po kayo sa Isabela, no? So far, okay naman. Okay naman yung benepisyo mo bilang gwardiya. Okay lang po. Ano po yan pag umabot ka ng hating gabi? Alas 11 out mo, di ba? May night differential na po yan, wala pa? Wala pa po. Yung panggabi, yung 11-7 yun ang night differential. Basta dumaan ng hating gabi ng alas 12, yun po siguro, no? Yes po. Okay. Sige. So, ingat sa pag-uwi, ma'am, ha? Alas 11 yung out mo. Malapit lang mo yung bahay ninyo dyan. Malapit lang po, nagbo-boarding. Nagbo-boarding ka. Pero yung mga anak mo, lugar ng mga anak mo saan? May asawa, yung may asawa ay andun sa kanila. Pero yung isa nasa asin po. Okay. Kasama po siya. Kasama mo. Nag-aaral pa. Yes po. Sige. No? Mamaya po ma'am, maakyat. Tatawagan po kita pag mayroon pong umakyat, ha? Sige po. Thank you. Mga sir, edad 48 po ba yun? Pa. Si Ma'am Hasmin, na? 48 years old mula sa May Rosario, Santiago City sa May Isabela. PM lang po kayo dito sa hotline. Nasa line 1 po siya. Andyan pala sila yung mga supporters natin, ha. Maraming salamat kay Aaron Mindy Garin. Ayan, Aaron Mindy Garin. Okay, Victorina Manalo Mosne, thank you na rin. Happy watching, happy Sunday na. May caller sa linya. Magandang gabi. Pangalan po ma'am, anong first name? Evelyn DJ. Nakausap na po ba kita dati? Hindi pa? Opo. Sumali ka na po dito? Opo. Kailan po kayo sumali? Mga ano po yun DJ, mga April. Kamusta po kayo nang nakausap mo last April? Wala po, hindi po kami kasi sabi niya ayaw din niya sa akin kasi mas bata ako sa kanya. Ayaw ng lalaki? Ayaw niya sa'yo kasi mas bata ka? Opo.
Anong hinahanap niya? Mas matanda pa sa kanya? Gusto niya kaedad niya. Ilang taon ka na po ba? 50 po. 50 ka na? Yung nakausap mo, ilang taon po yun? 70 po. 70? Opo. So ayaw pa niya ng 50? Ayaw niya DJ. Gusto niya 70 din kay Daran niya? Yung malapit daw sa edad niya, gusto niya. Ay. Pero baka yun ang gusto niya, kasama niya talaga sa pagtanda. Ewan ko po DJ, yun ay gusto niya. So hindi ka na niya niligawan? Hindi po. Saang lugar? May tinawagan niya po ulit siya, may nakausap po siya 63 years old. Nakalimutan ko na. Taga saan po ba siya? Taga Bataan po yon DJ. Okay. Now, ano po status ninyo? Widow po. Widow na. Ilang taon na po kayong widow? 8 months. Oy, naka-on hold. No, may tumawag sa iyo, ma'am. Baka siya na ho yan. Hindi po. Sino pong tumawag sa inyo? Kaibigan lang po. Kalalaki? Hindi naman po. Hindi naman lalaki. Baka importante po yan, ma'am, ha? Hindi po. Baka bibigyan ka na ng balato, baka nanalo sa luto. Hindi po DJ. 8 months na po kayong byuda dahil ano pong nangyari kay mister mo? Nagkasakit po. Anong sakit? Diabetic po. Okay. So ilan po anak ninyo? Isa po. Isa po. Ilang taon na? 17 years old po. 13 years old. Bata pa, no? Si mister mo, ilang taon ho nung namayapa? 54 po. Bata pa, no? Ngayon, ano pong trabaho mo? Pinagkakabalahan mo dyan para sustain mo pangailangan ng anak mo? Dito lang po sa farmer po. Okay. Anong tinatanim po ninyo? Mais tsaka palay po. Mais at saka palay. Sarili nyo po yan? Taniman? Opo. Importante, makakasurvive, no? So, bilang babae, no? Ako humahanga ako sa isang babae na makikita mong nagtatrabaho sa palayan. Wala pong nagkakagusto sa'yo? Wala po bang nanligaw sa'yo? Meron naman po, pero ayoko po dito, DJ. Mga lasinggo po tao. Alasinggo? Yun lang. Yun bang gusto magtrabaho, kumita, para uminom, ganun? Hirap naman nun, no? Magtrabaho, magpakapagod lang para may pang-inom. Sige, no? Ilang taon na nga po kayo? 50? Opo. Mula po kayo saan, ma'am? Saang lugar? Isabela po. Isabela. Kanina may nakausap tayo, taga Isabela din yun, ha? Dami tayong mga listeners dyan sa Isabela. Sige, ma'am, ha? Mamaya, pag mayroon pong umakyat, may gustong makipag-usap sa'yo, tatawagan po namin kayo ulit, ha? Okay. Mga sir, yun pong hanapin ninyo, yung babaeng naghahanap buhay, no? Sanay na sila sa, yun bang di ba? Yun bang siyang bubuhay sa'yo? Di ba, sir? Yun po ang hanapin ninyo. Yung babae ang bubuhay sa inyo. Si Miss Gina Buot, ha? Si Gina Buot, di ba birthday ni... birthday? Di ba June ang kasal ni Gina Buot? Ha? Tapos na? Tapos na siguro, no? Nagpakasal sila ng boyfriend niya, si... Sino nga yung manager? Si Ocampo.
Alam ko June po yung kasal nila eh, no? Nanonood po ngayon si Miss Gina Buot. Oh. Hindi mo naman kami chinat. Sabi ko sa iyo, i-chat mo kami. Para pagkasal ninyo ba? I-chat mo kami a month before ng kasal ninyo. 'Di ba? Dapat nung May, chinat mo na kami, DJ, ay tuloy po yung kasal, ganito ganyan, itong petsa, yung venue, ganun. Para mapaghandaan ko kasi alam mo mga ganyang okasyon kasi pinaghahandaan talaga 'yan. No? Kailangan ko mag-diet para siyempre pagkasal mo marami ako makain. Tulad po ni sino nga po yung ex girlfriend ni manager ni Idirino, si Merna, no? O si Ma'am Merna, galing po sa South Korea, umuwi po siya last May. Tapos magpapakasal sila nang nakausap niya po dito sa live. Magpapakasal sila ngayong July, no? May pa lang piniim niya na kami, no? Na pupunta sa kasal nila. So mula ho nung nalaman ko na pupunta kami sa kasal nila, invited kami. Mula nung May, nagda-diet na ako. Nung May kasi yung timbang ko nasa 78. Ngayon 72 na lang ako. Kasi pinaghahandaan ko talaga yung kasal niya. Ayo, kailan nga po yun, manager? July 12? July 12, malapit na, no? Malapit na. Kailangan kahit 70 lang yung timbang ko. Malapit na po pala yung kasal nila, no? Sa June or July 12, no? July 12. Oh. May isa na naman nagkatuluyan, no? Dito sa programa natin. Actually po, no? Si Ma'am Merna, naging sila ni Idirino, yung taga US din. Pero after a month, parang nagkalabuan yata sila, no? At nung doon po kasi ako sa Hong Kong that time, nagulat ho ako, no? Lumapit sa akin si Miss sino nga yung nobya niya? Si Madam Marilo. Lumapit po si Madam Marilo sa akin nung doon ako sa Hong Kong. Tapos pinakita niya yung cellphone niya. Ka-video call niya si Idirino. Kaya nagulat ako. Hindi ko naman po talaga alam the time na si Idirino at saka si Madam Merna ng taga South Korea ay magsyota na. Kaya pagbalik ko dito sa Pilipinas, habang nagsasalita ako sa mic, ang sabi ko, may nagmamay-ari na kay Idirino. Sabi ko pong ganun ba? Na taga Hong Kong, si Madam Marilo. Na hindi ko po alam, nanonood po si Madam Merna that time. No? Na taga South Korea. So nag-away parang ganun. Nabuko ni Madam Merna si Idirino. No? Dahil sa akin pagkatsismuso ko. So para maklaruhan po ang lahat, tinatawag ko silang dalawa, no? Kinausap ko po sila dito sa live. So live mismo, hiniwalayan ni Idirino si Madam Merna, no? Kung napanood po ninyo yun, parang iyak nga si Madam Merna, di ba? O kasi nga mas pinili ni Idirino si Madam Marilo. Oo. So dahil nasaktan si Madam Merna that time, naghanap siya ng makakausap dito sa live. Yung nakausap niya na yun sa live ay si Joey. Si Sir Joey, dito lang po siya sa Maynila, no? Sa Quezon City. Parang dito lang po siya sa may Quezon City. Ngayon, dahil nagkasundo silang dalawa, wala naman pong sabit, para madala niya sa South Korea si Boy. Magpapakasal sila ngayong May. Ngayong July 12. No, para madala niya sa South Korea. At saksihan po namin ang pagkasal nilang dalawa. Ila-live po natin yan. Panuorin po ninyo, ha?
Sa mga hindi nakakilala kay Sir Eddie Rino, yun po yung tumatawag sa tumatawag na nagdi-disguise siya. Daming pasa yung mukha. Tapos di ba medyo manipis buhok nun? Yung tumawag siya sa akin na ano, na nakapiluka. Hindi ako makamove on. Tapos daming pasa yung mukha. Sumbot Yung naalala niyo po yung nagdo-donate ng ano, ng sperm niya doon sa ano, sa US. Siya po yun, no? Si Sir Eddie Rino. Hindi ko makamove on nung tumawag siya dito. May mga pasa yung mukha. Tapos mahaba ang buhok. Sabi ko parang kilala ko to. Tapos sabay tago sa kamera. Ano kaya nakain nun? No? Ano kaya ang nakain nun? Ba't tumawag? Tumago, iniba niya yung mukha niya. Sir, baka nanonood ka po ngayon ha? Wala lang, na-miss lang namin kayo. Sampung minuto bago sumapit ang alas 9 na ng gabi. Oh, po, nagdo-donate po siya ng ano ng sperm niya doon sa US kasi siguro 'yun po yung ini-inject no sa mga gusto pong mabuntis na walang asawa. Oho. Tawa ka ng tawa, manager. Bakit? Ha? Oo, kasi nagdo-donate nga po na siya ng sperm niya doon. Kasi sa US kasi siguro may mga babae na walang asawa pero gusto magbuntis, no? Yun po yung pinapa-inject nila sa sarili nila. Oo, para magkaroon po ng anak. So, yung mukha po kasi ni Sir Eddie Rino may pagka-Asian, no? May pagka-Chinese na parang may pagkahapon, no? Kaya siguro sa US may mga gustong ganun eh. Medyo singkit yung gusto niya mukha ng anak niya. So ilalagay po doon sa garapon siguro. Yung mukha ni Sir eh. Yung picture niya siguro idikit niyan doon, naka-stick, idikit sa garapon. Sa buti, no? Oh. Yun po, may mukha ni Sir Eddie Rino. Oh, mamili po yung mga babae kung sinong gusto nila, kung may nag-donate diyan na medyo maitim. Oh, kung gusto naman yung anak niya magiging singkit. Oh, so yun po yung sperm ni Sir Eddie Rino yung i-inject sa kanya. Oo. So bago ka maka-donate no ng sperm mo, kailangan dumaan ka dun sa mga laboratory siguro, no? Examine po yung mga lahat-lahat na sa'yo, no? Kung okay naman, ganun. So, meaning, wala hong sakit si Sir Eddie Rino. This time sa line 1 makakasama po natin no si Lupin III. Pangalan niya Lupin III. Pangalan po ito ni Boy ha. Pagkatapos si Ma'am Rowena, si Rowena naman po si girl. Wala ho si Lupin III. Andiyan na. Tika lang. Madam, malayo po kayo sa camera. Lapit po kayo konti, ma'am. Saan po kayo ngayon, Ma'am Rowena? Saan pong lugar? Lupa. Muntinlupa.
Okay. Yes po. Ikaw ho, sir, anong pong pangalan? First name, sir? Edwin, Sir sir. DJ. Edwin. Kinakabahan ako. Saan po kayo ngayon, Sir Edwin? Andito po ako sa po, Jeddah. Nasa Jeddah. Okay, sige. Usap po kayo ni Miss Rowena. Pasok. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. First time. Hello, madam. Ito po. Kinakabahan Good evening po. kasi first time daw. Hello po. Sir First DJ, time. pero sana. Ay, parehas po tayo, madam. Saan po kayo? Saan location niya, madam? Munting lupa po. Ah, taga sa Pilipinas, taga Tarlac din ako. Mm. Ilan na po ilan taon na po kayo, madam? Yes, ano po, ang naglagay po kasi nung age ko dun sa yung kapatid ko. Ang totoo po, 55 na po ako. So ano po inilagay ng kapatid mo, ma'am? 55 na ba? Zero sana yung kapatid ko na Ano tatanda bang- ko, DJ. Yung Ano? zero sana. DJ. Hindi ko Siya yung mag-gets. naglagay kasi yung hinanap siya ng taga Sydney. Yung manta. Sorry, ma'am. Hindi ko mag-gets, ma'am. Yung na-interview mong taga Sydney. Ah, Kailan ho yun? Nasabi magdo-donate daw sa'yo ng mga wheelchair. Natandaan mo na. Ano pong pangalan? Ano pangalan? Di ba hinanap niya si Rosana? Taga Muntinlupa. Kapatid mo yun? Kapatid. Oo, kami yung Si- sister. Siya yung naglagay ng Anong pong pangalan nun? Si Sir... Kalimutan ko nga eh. Pero diretso pa rin yung nila, communication nila. Hindi, yung kapatid mo, anong pong pangalan ng lalaki? Hindi Ah. ba yung kapatid ko? Sana. Yung kapatid mo si Rosana. Tapos yung nakausap niya, yun po yun si si Albino. Oo, si Albino. Opo. So kamusta? Nag-uusap pa rin ho sila ngayon? Pa rin. Okay. Okay. Tanong po kayo kay sir. okay na. Ano? Ilan na po ang anak niyo, Dalawa madam, po. ma'am? Isang babae, isang lalaki. 35 years old na yung panganay ko, teacher siya. Tapos yung bunso ko, 21. Standard niyo po sa isang lalaki. Ulit po kayo. May asawa? Hmm? Hiwalay? Single mother po, madam? Widow po ako. Widow Hello. po. May signal mo sir, mukhang lasing sir. Widow na po, single mother o Widow po. status? Widow. Anong pinagkakaabalahan natin dyan, madam? May sari-sari store ako. Nasa labas kasi ako. May ba? Ilang taon na po kayo? Mahina ba ang signal ko siya? Siya rin. Ilang taon? Sobrang hina po sir. Sobrang hina po ng signal ninyo kaya ho malabo si madam dyan sa inyo. Ilang taon na po kayo, sir? Ganda. Hindi niya ako Ngayon naririnig. din, magtanong po sa akin. Hindi ma'am, mahina po kasi signal niya. Late po niya naririnig yun. 59 na po. Ah, 59 po. Ah. 59 po. wala na.
Sir DJ, Aha, parang mahina yung signal ni Sir eh. lumipat nga po siya, umalis, bumaba sa sasakyan. Tingnan natin kung mapaganda niya. Kayo din ma'am, malabo din po kayo. Lumapit po kasi kayo sa camera ma'am. Lumapit kayo sa camera ma'am para makafocus ang camera. Sir, lumala lalo sir. Mahina ang signal ko, madam. Pasensya na. Patay tayo dun. Kasi, Ilan na? Wala na si Sir DJ. hello. Hello po. Andyan si sir, yung signal ang wala. Ano kaya ka sa akin, Sir? Wala na. Tuluyan na talaga ma'am. Kung makalipat po si sir ng pwesto mamaya, babalikan natin ha. Kung maayos niya yung signal niya. Okay. Aray mo. Signal po sir, no? Hanapin mo muna ang signal dyan sa lugar mo. OFW TV Radio. Powered by John FM 90.7. Oras natin in punto, alas 9 na ng gabi. Signal lang po ang puhunan pag sumali po kayo dito sa programa natin, ha? Signal po muna ang hanapin ninyo. Okay, may guest tayo sa linya. Si Madam Mitch, no? Ma'am Mitch, open nyo po yung camera, ma'am. Oh. Mitch, wala siya. Manager, pasuyo na lang ako dyan, ha? Okay, dahil linggo po ngayon, sige. Kanta po tayo kunti. Standby lang po, ha? Oras natin, alas 9 na, or alas 9:02, oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time. A song entitled Eternally. Pasok! I'll be loving you eternally. With a love that's true eternally. From the start within my heart, it seems I've always known the sun would shine when you were mine and mine alone. I'll be loving you eternally. There'll be no one new, my there for me. Through
the sky would fall, remember I shall always be forever true and loving you eternally. I'll be loving you eternally. There'll be no one new, my dear, for me. Through the sky would fall, remember I shall always be forever true and loving you eternally. Wow, nalala ko na naman yung team song namin ni Lola ninyo. Kasi pag kumakanta ako niyan, umaakyat ako sa puno ng mangga. Tapos, bigla akong mahulog habang sinisigaw kong, Eternal! Sinasalo ako ni Lola ninyo. Oras natin 9:05 na, oras sa Pilipinas. Manager, meron na tayong makakasama. Ayan, thank you so much sa pag-alarm, Mami Easter Corpus. Gumising ka talaga para mapanood ako ngayon. Thank you. Salamat. Laging enjoy si Jelay. Kay Ate Kasi Ken, thank you ate. Sa mga nagpa-line up kanina, baka may mga nagustuhan po kayo doon. PM lang kayo sa hotline natin. I-PM nyo lang po dyan kay manager para i-match po kayo doon. Hugot po muna ulit. Hugot muna habang wala pa tayong guest, ha? Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Ako'y nagbabalik sa unang inahan nang madamang tunay na pag-ibig, pagkat di kayang tiisin ang lahat, nagpasakit na siyang dulot mo. Isang babalikan, isang iiwanan, may isang luluha sa aking pag-ibig. Mahirap mang gawin, ay tatanggapin ko, pagkat hangad ko'y lumigaya. Di ko ibig na ikaw ay saktan, batid mong nagkasala ka. Ngayong nagsisi ka sa iyong ginawa, ngunit huli na ang lahat. Isang babalikan, isang iwanan, may isang luluha sa aking pag-ibig. Mahirap mang gawin, ay tatanggapin ko, pagkat hangad ko'y lumigaya.
Ngayong nagsisika sa iyong ginawa, ngunit huli na ang lahat. Isang babalikan, isang iiwanan, isang luluha sa aking pag-ibig. Mahirap mang gawin ay tatanggapin ko, pagkat hangad ko'y lumigaya. Isang babalikan, isang iwanan, may isang luluha sa aking pag-ibig. Mahirap mang gawin ay tatanggapin ko, pagkat hangad ko'y lumigaya. Ano na? Kala nyo na paano na? Kasi madilim, nag-flashlight ako. Yan po yung kanta, hugot ng isang nagmahal, no? Nag-abroad ka. Yung guest natin last week, di ba, naalala nyo? Yung nakalipas lang na gabi. Nagkaroon po siya ng boyfriend. Seaman po yung lalaki, di ba? Pero dahil may senaryo o may nangyari na bumalik yung lalaki doon sa ex niya, no? Para maging maligaya na lang si Boy, hindi niya naginulo, no? Masaya na siya ngayon na bumalik yung lalaki doon sa asawa. At least di ka lugi, natikman mo. Alas 9:11 na oras dito sa Pilipinas. Manager? Oo. Sige, nasa line 1. Madam, sintro po ninyo ang kamera, ma'am. Ayan, no? Ma'am Hasmin, no? Mula po sa may Ilocos, tama po ba? Opo. Si Armando, pangalan ni Boy. Saan po kayo ngayon, sir? Kabuyaw po. Saang lugar yon? Laguna po. Okay. Kabuyaw, Laguna. May asawa, sir? Hiwalay po si ma'am sa asawa? Wala po. Walang asawa. Okay. Ma'am, alamin niyo po, ma'am, ang karagdagang kalagayan ni sir. Pasok. Ito po, ma'am. Ay po. Hi daw, ma'am. Hi. Hello po, sir. Saan taon ka na, sir? 5'4 po. Po? 5'4. 64. Kayo po. 48 po. Yan po kayo nag-work. Santiago City, Isabela. Kamusta naman po kayo? Po? Kamusta naman po kayo? Ano po, sir? Kamusta naman po kayo? Okay lang po. Ano po Kayo, hanap sir, niyo? Pa? Ano sabi mo, sir? Ano po hanap niyo dito? Naghahanap ko lang makakasama.
Ilan taon na po kayong single? 30 years na po. Ako naman 18 na po. 18 years. Oh, 18 years. ilan anak mo, sir? 6. Anin? May asawa na yung 3. Kayo? 2. Dalawang anak ko may isawa na yung isa. Isa na lang po yung nasa akin. Saan lugar po kayo? Oh, Saan lugar po kayo? ano? Saan lugar po kayo? Santiago nga po. Santiago City, Isabela. Sir, nakatagay daw po ba kayo? Ha? Ganito lang boses. Ha? Ganito lang boses ko, DJ. Eh, nung sumali ka nung nakaraan, parang hindi naman ganyan. Hindi, ganito talaga boses ko. Ah, ganyan talaga. Ah, okay. Ah, para klaro tayo, no? Kasi may nagtatanong, sabi nila kung lasing ka daw. Alam ko naman po mga rules dito. Bagay, bawal magsinungaling, no? Ikaw lang naman nakakaalam kung lasing ka eh. Hindi po ako lasing. Ganito lang po talaga ako magsalita. Tanong po kayo sa akin kung ano ang tatanong niyo. Sir DJ, pwede bang pag-out ko na lang? Ah, alas 11 pa naman yung Pag-uusap. alas 11 pa naman yung out mo, ma'am, 'di ba? Sabi mo. Yes po. Eh, wala na tayong program noon. Hanggang alas 10 lang tayo. Ay, ganun po ba? Opo, oo. Hindi ako kung di niya ako type eh. Hindi naman po sa ganun. Eh, nagra-radyo nga sila sa akin. Sige, busy pa pala kayo eh. Okay lang, ma'am. Tatampo ka naman ata agad sa Hindi po. Naiintindihan ko naman kayo eh. Kayo eh. Nasa work pala kayo eh. Okay lang naman po sa akin. Ano, chat-chat na lang po tayo. po. Okay lang naman sa akin kung ano, chat-chat na lang tayo. Chat-chat ko na lang kayo. Sige po. Okay lang naman. O, sige, mamaya na lang lang kasi nira-radyo kasi ako. Sige po. Salamat, Sir DJ. Bye. Chat-chat na lang muna, sir, ha? Sige po. Don't worry. Ganyan lang po talaga magsalita si Sir. Akala nyo lasing. Mabait yun, di yung naglalasing ah. Wala sa lahi nila ang lasinggero ah. Bakit naamoy nyo ba? Alas 9:18 na. Confirmed, no? Konfirmado talaga pala, no? Naghiwalay na si Rio at saka si Miss Mayet. Magandang gabi po. Ay, agency ba kayo? Nagpapaalis ba kayo papunta ng ibang bansa? Ay, hindi po. Oh, may mga nag-PPM dito sa amin, no, nagtatanong kung agency daw ba kami.
parang kilala ko to. Ano nga po pangalan niyo, sir? Sir DJ, magandang gabi po. Mukhang hindi magandang gabi ko ngayon eh. Hindi kasi ako nakakain, nakahapunan. Anong makain po dyan, sir? Meron po, pwede. Meron pa sir, tirang sabaw. Sabaw. Sus. Sana all may sabaw pang natira. Ano pong balita sa'yo? Ano nangyari sa loob ng higit 1 taon na hindi ka nagpa-line up? Ay, wala pa rin sir. Single pa rin. Akala ko taken ka na. Akala ko may nagka-girlfriend ka na. Wala pa DJ. Bakit naman sa sobrang dami ng mga nakausap mo dito? Wala kang... Hindi naman sir DJ nag-work yung mga nakausap ko rito. Mga pagkatapos ng usap namin, wala na. Ala, anong rason kaya? Anong dahilan? Ewan ko sir. Baka hindi pa talaga tamang oras. Halos karamihan sa mga nakausap mo, malapit lang naman sa'yo, kalugar mo, ang kabilang probinsya. Hindi, puro mga nakakausap ko sir DJ, mga taga-Davao, Cebu, Mindoro. Parang may nakausap ka na taga Bulacan yata yun ah. Wala sir DJ? Wala po. Wala? Wala po. So, ano pong pinagkakabalahan mo ngayon? Yung pa rin sir DJ? Ano po yan? Yung Paris sir. Pares? Opo. So sabi mo may tira pang sabaw? Wala pa talagang babae na tumikim sa Paris mo? Sa sabaw mo ng... Wala sa DJ eh. Saan ka nga po ngayon? Saang lugar? Ito na ako sir DJ sa Cavite ngayon. Nasa Cavite ka na, di ba? Dati parang dito ka lang sa Valenzuela? Sir DJ. Lumipat na dito sa... Wow. Cavite. Nagbago ka na, migrate, nag-ano ka na, dinala mo lahat ng ano mo dyan, mga gamit, kaldero, gano'n? Dito na makakahanap ng ng swerte. Kailan pa ho kayo nagrapta ng ramag mo da? May 1 buwan pa lang sir. 1 buwan ka pa lang dyan? Saan sa Cavite? Sa Nike sir DJ. Nights, Cavite? Parang ngayon ko lang narinig yan. Nights. Naik. Naik. Okay. Sa Naik. Naik pala. Naik. Bato kayo napadpad dyan sa Naik, Cavite? Ay, din sir DJ nakakuha ng medyo magandang pwesto. Wow. Sarili mo na ho talaga yan o... Sarili na sir DJ. Nagre-renta ka pa rin, no? Nagre-renta, kaya lang, nagre-renta pa rin ng pwesto. Mas mura po dyan kasi probinsya, unlike dito sa Valenzuela, no? Malaking singil. Mura-mura ang rentahan. So, sinong kasama mo dyan? Sinong nagluluto, nagsiserve? May magluluto, Sir DJ. Ikaw pa rin ho nagluluto? Ako pa rin nagsasandok. Okay. So, medyo matumal na kasi sa Valenzuela, no? Marami ka ng kompetensya? Marami na nga, Sir DJ. Medyo makanapati. Masyadong maigpit ang doon. Kailangan every year ka, mag-renew ka ng business permit. Yun naman talaga eh. Dito, Sir, pwede naman dito kahit kung muna, barangay permit lang. Okay. Di mas maganda, no? Yung may makakasama na ka talaga dyan. Paris ngayon tinitinda mo, pero wala kang kaparis. Hindi Sir DJ masabi na Paris dahil wala pang kaparis. Kaya pala sabaw na lang pala yung natira. Ilang taon na nga po kayo, sir? Ay, 58 na ako, Sir DJ, noong last May. 58. Parang sumali ka ho dito dati. Parang edad mo, parang nasa 54 pa lang. 56? 56? Ngayon 58 ka na. Wala ka talagang nakikilala na katuluyan sa 2 taon? Meron mga nakakuan, kaya lang, hindi rin nag-work, hindi rin nagkakuan, hindi rin nagkasundo. Yun lang. Dapat makasundo mo talaga. No? Kasi wala. Gcash agad ang hinihingi eh. Binibigyan ng number eh. Kamo, wala kong Gcash. Mayroon akong bangko. Kaya na pagka gano'n, pagka Gcash agad ang binibigyan ng number. Ayun lang.
Yun lang. Sige, anong hanap mo sa babae? Simple lang, Sir DJ, yung siyempre, yung may seryoso, tsaka yung tiwala sa sarili, at tsaka yung, ano, yung talagang pwedeng pagkatiwalaan. Yung talagang seryoso talaga. Oo. Yung bang maasahan mo dyan, maiwanan mo, baka mamaya Oo. pag-alis mo sabaw na lang talaga yung matitira. Baka pati sabaw, higop din eh. Ayun lang. Sige, no? Hahanap pa ho tayo, sir, Sige, Sir Okay, DJ. thank you. Grabe naman yun. Pati sabaw, higop. OFW TV Radio. Powered by Channel FM 90.7. Sino man po ang gusto na makausap si Sir Apet, no? Pangalan niya si Apet. 58 anyos. 2 taon na ho siyang lumalaban. 2 taon na ho siyang naghahanap. Hanggang ngayon wala pa ho siyang nahanap, no? Mahirap nga talaga, no? Pati sabaw walang matitira. Miss, magandang gabi. Yes, sir. Magkano serve ng adobo mo? 60, sir. Pero pag libre ang sauce ng adobo. Yung kanin, magkano ang serve ng kanin? 20 po, sir. Pero kapag malamig na at saka may dukot, sir, libre lang. Sige, bigyan mo ako ng isang order ng sabaw ng adobo at saka isang order ng kanin na bahaw at saka may dukot. Libre pala yung sabaw at saka dukot. Hindi, dukot na lang at saka sabaw. Alam niyo yung dukot? Tutong. Okay, i-match natin to si Sir Apet, no? Kay Miss Rowena. Nasa Muntinlupa lang ho ito si girl, sir, no? Malayo po kayo sa kamera, kaya blurred po kayo. Dapat to sagad mo yung ulo mo sa screen, no? Malayo. Usap po kayong dalawa, timer. Pasok. Hello, ma'am. Good evening. Hello po. Ay, wait lang po. Odge. Binabili. Ma'am, saan kayo? Muntinlupa po. Medyo malapit-lapit lang. Pwede pala, pwede. Taga saan po kayo? Sa ngayon, ma'am, nandito ako sa Nahay, Cavite. Wait lang po, saglit lang. Ano binibili mo? Busy, sir, Nagtitinda rin, sir, May tindahan siya, sir. Tapos, ikaw may parisan naman. Timing talaga, no? Okay lang, sir. Para may hanap buhay din pala siya, no? Oo, mas maganda ho yan. Kombinasyon ng negosyo ninyo. Kakain yung tao, kakain ng paris mo. Tapos may paninda siya, no? Ma'am, Sir DJ, tama-tama. Pagka tapos kumain, mabili ng grocery. Grocery, soft drinks, di ba?
Ah, 30 na, 37. Hello, sir. Ma'am, kumusta po? Kumusta po Okay lang ano? po. Ano pong status niyo ngayon? Widow. Widow. Ilan pong naging anak niyo? Isa lang? Dalawa. Matagal na po kayo widow? 1 year in 3 months. Bago pa din lang pala. Hindi pa rin natagalan. Ay, matanong po, ilan taon na kayo ngayon? 55 po. 55? 58 naman ako nung last May. 58. So, ba't kayo sumali dito sa programa ni Sir DJ? Ano pong purpose nyo? Hanap ng kaibigan. Kaibigan lang. Sabagay, doon lang naman nagsisimula. Kaibigan mo na pagka ba't nagkasundo ay. Aray mo. Muntinlupa. Hindi isip si sir. Tanong po kayo, ma'am. Tanong po kayo para makilala po ninyo. Taga saan kayo, sir? Ang province ko po ay Quezon. Quezon province ang probinsya ko. Pero sa ngayon, nandito ako ngayon sa Cavite. Dito ako Ang status niyo, ano po kayo, widow o hiwalay? Ay, dati nagkaroon po ako ng karelasyon. Live-in lang kami. Nagkahiwalay na kami, 6 na taon na. Hindi, I mean, kasal kayo. Hindi po. Wala kayong pinakasalan. Wala po. Yung nakakarelasyon ko, live-in lang kami. Pero naghiwalay na kami 2021. Tagal na. Saan ma'am kayo sa gawing Muntinlupa? Ano pa, poblasyon po. Parang yan, subdivision yung tayo nyo? Hindi po. Sa South Bilcan. Labang. Ano po yan? May sarili niyong bahay? Hindi, nagre-rent lang kami dito. May bahay kami sa probinsya. Sir DJ? May sana ako, kasi ako, Sir DJ yung husband ko kasi, sanay ako sa LDR ba? Kasi yung husband ko, OFW. Umuwi lang siya rito nung pandemic. Parang tumagal lang siya, kaya siya, siya kasi, Sir DJ, singer kasi yung husband ko eh. Wow. So, China siya nag-work. Parang gusto ko, kasi ako sanay ng, pero okay na rin. Hindi sanay na? Mabait si sir. Ang ko kasi kay manager kung pwede sana nga OFW yung gusto kong Pero okay naman si sir. Ay, nahanap mo OFW kasi? Sanay kasi ako ng kasi ang husband ko kasi OFW, matagal kasi yun sa year kasi yung husband ko. Bali, nag-for good lang siya rito nung pandemic. Tapos, siguro tumagal lang siya ng 5 years. Nagkasakit kasi siya. O, kita mo? Mag-asawa kayong dalawa, malayo kayo sa isa't isa, saglit lang ho kayo nagsama, namatay din. So, anong pipiliin mo, ma'am? Yung malayo sa'yo? Pero saya ko talaga kasi, hello, si Sir DJ? Aha. Hello? Opo.
Naririnig niya po ako. Opo, ma'am. Ano kasi yan, maliit pa rin yung anak ko, nag-abroad na siya. Siguro mga 7 years old pa lang. Unang abroad niya Riyadh. Okay lang naman po Tapos siguro hindi yun, siya ma'am. Okay lang naman po yun. Kasi nung araw, bata pa ho kayo eh. Ngayon po, na medyo maedad na, no? Ang hanap mo, OFW pa rin, yung malayo kayo? Kasi sanay ka sa malayo? Yun po ba yun? Nakikita. Ayaw mo nang malapit sa yun. Si Sir nasa Cavite lang, ikaw nasa Muntinlupa. Okay lang. Yung iba po kasi companion yung gusto nila pag umiidad na ho silang 50, 60, no? Mhm. So ikaw gusto mo pa rin yung mas malayo para ano? Wala, kasi nasanay nang walang kasama. Ay di magjowa ka pa, mag-asawa ka pa na wala kang kasama. Siguro dahil si mister mo, bata pa ho kayo the time, kailangan niya mag-abroad para kumita kasi maliliit pa anak ninyo. Siguro ngayon malaki naman na po. Ang hanap mo, yung may makakasama na. Sir DJ, ano lang, nag-for good lang siya rito nung pandemic, 2020. Oh, yun nga po, ma'am. 2020. Opo, nasabi mo na po kanina, no? So ngayon, ang gusto mo pa rin yun nasa abroad. Saan po ang gusto? Okay naman, sis. Saan po gusto mo na ano, nasa ang bansa sana ang gusto mo? Hindi, okay na dito. Si Sir Apit po kasi, matagal na po itong sumasali dito, ma'am. Dahil sobrang bait niya, lahat po ng mga nakausap niya po dito, GCash yung hinihingi. Kasi alam nila, negosyante po ito, ma'am. Negosyante po ito, kumikita po ito ng 10,000 isang araw. Mas malaki pa sa kinikita ng isang abroad. Nag-abroad, no? So alam nila na ano na may pira si Sir, kaya gusto nila lang kasi na ano na ibigay yung ano yung GCash kaagad. Pira ang habol nila dito kay Sir, yung iba na mga nakausap niya. So gusto po kasi ni Sir yung makatotohanan lang, yung maasahan niya sa negosyo niya. Oo. So yun po hanap ni Sir. So sa tingin ko, match naman kayong dalawa kasi negosyante siya, negosyante ka. No? Pwede po ninyo pag-isahin yung negosyo ninyo kasi may restaurant si Sir, Apit. Sa gilid ng restaurant niya, andyan yung grocery mo, tindahan mo. O di mas maganda, after kumain, bumili ng kahit soft drinks dyan. Another income. Katawa ko sa'yo, Sir DJ. Oo nga naman. Kasi aanin mo naman po yung may umiidad ka na, tapos magbo-boyfriend ka, ibang bansa pa, anong silbi, no? Gusto pala ni ma'am may mga OFW eh, Sir DJ. Okay. Ilan po anak niyo? Wala po kami naging anak nung kalibin ko. Still single pa rin. Ay, tama na kayong anak. Ay, ganun. Hmm. Dalawa ho anak ko. Malalaki na ma'am. Isang 35 years old, tsaka isang 21. Yung panganay ko, teachers. Malalaki na pala. Mga ko na rin. May degree na rin, mga tapos na. Ibig sabihin, tindahan yung nasa bahay niya na rin? Sa harap ng bahay. So, ibig sabihin, kaibigan lang mga damang hinahanap niya nga sa ngayon? Friends. Okay lang. Keep time. Muntinlupa. Ibig sabihin hanggang friends lang, kaibigan lang talaga hinahanap niyo sa ngayon. Wala na kayong planong mag-asawa ulit. Hindi natin alam, pero sa ngayon po kaibigan, kausap, kasi nag-iisa lang ako, nagsisolo ko rito sa bahay. Kaya
Ah, may mga pamilya na yung dalawa mong anak. Oo, sir. Okay naman, kung ganun lang talagang hanap nyo. Kaya siyempre, gusto ko rin ng merong makakausap. Kung halimbawa, kung ano, usap-usap lang muna tayo. Kung okay lang sa inyo, kung pagkatapos natin dito sa live, mag-out ka natin, kung pwede pa rin tayo mag-usap. Sir DJ, Yes, ma'am. alam mo sir, pamula nung namatay yung husband ko, Mm. year 2025, Mm. biglang, muna ako, followers muna ako, 1 year na mahigit. Mhm. Naging followers mo. Kasi biglang pumasok ka sa Facebook ko, siguro, hindi ko alam bakit ka pumasok dun sa, Ganun po siguro talaga. parang may mapanood ako. Ganun po talaga maaliw yung ako. papasok po talaga yon kapag nagsisearch ka ng sweetheart. Ngayon pag sinearch mo Ay, yung ganun. sweetheart, lalabas po yung isa akin doon. Isang taon na akong mahigit na follow. Natutuwa naman ako sa'yo. Pagdating nga ng alas 8, lagi ako nag-aabang sa'yo. Mhm. So dito po ma'am, may aasahan po ba kami na makakausap mo si sir sa off-cam? Oo naman, kaibigan. Hindi mo nga kinakausap na live pa eh. Kausapin mo. Sir? Ako, 55 ako. Ilang taong ka na? 58. O di match, no? Timing talaga. Much fun. Ano province mo, ma'am? Batangas. Taga Batangas ako. Batangas ako. Nasa Batangas. Bawan. Habuan, Batangas. Ibig sabihin na doon ko ng side ng pamilya nyo, ng relatives nyo. Bawan. May mga kamag-anak din ako dyan sa Batangas, sa Lipa. Lipa tsaka sa Tanawan. Family name niya. Ay, sorry. Wala, hanggang kaibigan lang yata ang hinahanap ni Madam eh. Ang hinahanap ko talaga yung kung sakali yung... Pag pinuntahan ka po dyan ni Sir Apit, ma'am, bukas ma'am, okay lang po? Kakakilala lang, pupunta agad. Oo, no. Mas maganda para makilala nyo po ng personal ang isa't isa. Pwede naman, Sir DJ, kung okay Oo. lang sa kanya. Kasi mas maganda po yun, no? Malaman mo kung may spark sa unang pagkita ninyo personal, no? Kung unang tingin mo sa kanya, hindi pumasa, feeling mo parang wala sa kanya yung hanap mo, di na patatagalin, di ba? Prangkahin mo si Sir Apit, no? Oh, di ba? Hindi sayang yung time. Oo, sir. Oh, puntahan mo Sir bukas. Dala ka ng Paris. Pag binigay ni Madam yung kanyang exact location. Opo, bibigyan niya po yan. Saan po kayo dyan sa Muntinlupa, ma'am? Poblasyon po. Poblasyon. Oo. Po. Seven. Sino po yung ma'am? Kasama niyo po dyan? Apo ninyo? Anak? Anak ko po. Ilang taon na ho yan? 21. Bunso. Bunso ko po. Ayun. Pwede pa kasi si Sir Apit, wala po talaga itong anak, ma'am. Hindi po sila nagkaanak sa dati niyang kinakasama, no? Baka ho, pwede pa. Sayang po kung walang tagapagmana si Sir Apit ng business niya. Pagmana sa baho.
Oo. Kailan Sige, sali niyo sir. na, Hmm? kailan sali niyo na rito? First time niya po, sir. First time. Nakuhaan na ako eh. Mm-mm. Hmm. Ilan daw? Sige po, sir, kasi maraming nabili. Sige, madam. Okay lang. Good Sige. luck. Maraming salamat. Okay, bye-bye. Sige, sir. Sige. Singer kasi yung asawa. Singer. Dun sa China. Iumuwi nung pandemic. Tapos namatay last year. So, sanay naman daw ho siya, no, na LDR sila ng asawa niya. Gusto niya mangyari ngayon na gusto niya ho sana kung mayroon pong nasa abroad, no, na maka-LDR niya. Yung iba po kasi, pag edad 50, 60 years old, gusto na, yung may makakasama lang ba, no? Singer pala yung mister niya siguro sa mga ano, sa mga saan kaya singer, no, yung mister niya sa China. O baka sa mga bar, no? O baka ano, may banda sila, no? Si Madam Annie Hope Ledesma. Alam ko nagpapayaman ka ng matindi, no? O para makapag-ipon, para makabili na lang ng pag-ibig. Nagpapayaman ng tudo si Madam Annie Hope Ledesma kasi nagre-replay na lang daw po siya. Tudo trabaho kasi nagpapayaman siya kasi bibili na lang siya ng pag-ibig. Pero kung inopen mo lang yung messenger mo, sigurado marami nag-PPM sa'yo, madam, no? Hindi mo kailangan bumili ng pag-ibig, ah. Pag may time kasi, silip-silipin mo rin po yung messenger mo. Oras natin, 47 minutos, nakalipas sa alas 9 na ng gabi. OFW TV Radio, powered by Gel FM 90.7. Anin mo naman yung nasa abroad kasi hindi naman lahat ng nasa abroad may pera talaga, no? Oh. Alam po na mga matatagal na ho yan dyan sa abroad. Oh, kaya nga ho sila pumunta ng abroad kasi dito sa Pilipinas ang hirap ng buhay nila. Pumunta sila ng abroad para maiahon yung pamilya nila. Diba? Dito sa Pilipinas kasi, no? Pag umidad ka na ng 30 anyos, wala ka na masyado mapapasukan na trabaho. Papasok ka janitor, mag-apply ka ng janitor, ang hinahanap, pleasing personality. Mataas ka, matangkad. Oh, college graduate. Hanapan ka ng NBI, PSA certificate, police clearance. Ano pa? Ang daming hinahanap. Doon po sa abroad, kahit na wala kang degree, no? Makakapunta ka ng abroad, no? Trabaho mo doon ka, sabihin natin cleaners, no? Malaki sahod. O may passport ka lang, makapasa ka sa medical, ano pa? To follow na po yung iba dyan na hindi naman, madali lang naman makuha yung requirements, di ba? Dito sa Pilipinas, pahirapan pag-apply, after 6 months expire na, tapos na yung kontrata mo. Rason na nag-abroad po yung iba, no? Para syempre makahanap ng pera. Dami nilang sinasakripisyo. Mga anak nila, pamilya nila hanggang humantong sa hiwalayan na sa mga asawa. Tapos ang ending, syempre, uhaw sila. Gusto nila magmahal, gusto nila umibig muli.
tinitake advantage ng iba. No? Paibigin. Pagkatapos, ano? Oo. Nabuksan lang po natin yung topiko na yan. No? Dahil nga po kay Madam. Gusto niya po kasi nasa abroad. Kung gusto nyo lang naman talaga kumita, kahit dito kayo sa Pilipinas, kung gusto nyo talaga kumita, yung kinikita sa abroad, kikitain nyo rin naman dito sa Pilipinas eh. Baka gusto nyo sumali sa grupo ko. No, baka may mga kamag-anak po kayo dyan, walang trabaho. Pwede nyo pong isuggest, no? Kontakin po nila ako. Wala namang, hindi ako humingi ng requirements. No? Hindi po ako humingi ng mga kahit police clearance, wala NBI clearance, hindi. Pa-apply nyo na lang sila sa akin. Kasi ngayon po nangangailangan pa ako ng 180 plus na aplikante, no? 180 plus para sabay-sabay ko na sila ma-orient, no, kung anong dapat gagawin, no? Papi-email nyo lang sa amin, no? Sigurado kikita talaga sila. Importante, maliksi lang yung katawan, fit sila, no? Gusto ko lang kasi medyo kung gaano ako kaliksi, mas maliksi pa sila. Yun bang ano, kasi yung negosyo ko lang naman kasi ititrain ko lang naman sila mga 1 linggo with pay yan. 1 linggo ko sila ititrain. May bayad din, may sahod pa rin sila, no? Tapos sa first task nila pag na pasa nila yon, absorb na sila, tanggap na sila. Madali lang naman kasi dapat lang nila matutunan yung buong Maynila. Ituturo ko kasi kung saan maraming pwedeng pagkakitaan. Basta mabilis lang sila tumakbo kasi mang-snatch kami. Mang-snatch kami. Oo. Kaya medyo kailangan mabilis tumakbo, maliksi. Manager? Paplayin nyo na lang ha, yung mga kilala nyong tamad dyan na ayaw magtrabaho pero gusto kumita. Paplayin nyo sa akin, turuan ko sila paano kumita. Si manager mag-orient, no? Tapos ako yung magti-train. Tuturuan lang naman ni manager kung ano isasagot nila kapag nahuli sila. Dali lang naman, di ba manager, anong sinasagot nila? I don't know. I don't know. Kahit na aktuhan sila, nahuli sa kanila yung nasnatch nila, ninakaw nila, sabihin pa rin nila, I don't know. Pag tinanong sila, anong pangalan mo? I don't know. Sinong leader nyo? I don't know. Lahat. Sino nagmura sa akin? Joke lang yun. Masyado kayong seryoso. Minumura ako. Baka sabihin, seryoso na sana yun. May pa-apply sana ako. Ang dami nun, 180. Masyado pa kayong seryoso? Kasi dapat may lookout, no? Ay, ambot na lang. Yung mga magnanakaw kasi ngayon walang pili. Kahit yung cellphone mo tag 3,000, pag interesan pa rin nila eh.
Ay, ambot ah. Nakita nyo po yung sombrero ko na puti na sinusuot ko po last month. Last month, no? Last month ko pa ho yun huling nasuot dito sa live, no? Nagmumotor ako, hindi naman ako naka-helmet, malapit lang naman, bumili ako ng ulam namin. Medyo mabilis yung takbo ko. Yung mga bata na mga naglalako-lako, no? Siguro ano mga ginagawa niyan. Alam nilang nahulog yung sombrero ko sa nagdadrive ako. Alam nilang huminto ako, pinulot pa rin talaga. Nung hinabol ko, tumakbo pa. Sabi ko, iba na talaga panahon ngayon. Sombrero na tag 150. Ano pa? Tinatakbo. Lumang-luma na yon. Nakita nyo yung sombrero kong puti na may check dito. Tagal-tagal na po nun. Pasaway itong mga batang to, no? Magaling yung mga magulang nila magturo, no? Oras natin, 4 na minuto bago sumapit ang alas 10 ng gabi. Ayan, matulog po ulit ha, Madam Esther Corpus. Mami, thank you, salamat always. Si Jilay lipong na, natulog na kaagad, napagod daw sa laro niya. Manager, may isasalang pa ho tayo? Wala na. Linggo naman po ngayon guys, maraming salamat sa inyo ha, sa lahat po ng mga nag-turn on ng notification nila para mapanood po yung live natin. Paki-follow po yung OFW Emotion, yung page natin na meron pong nasa 11,000 followers. Dyan po kasi yung main natin na page, no, sa pagla-live. Next week next month. Malapit na po pala, July, no? Hopefully, no, meron pong bagong format si manager, no? Abangan na lang po ninyo, ha? Dagang salamat, maraming salamat sa lahat po ng mga solid supporters natin. Dahil po sa inyo, tuloy-tuloy pong ating programa. Unang-una, kay Madam Esther Corpus, kay Madam Annie Hope Ledesma, nga puro trabaho para magmahal, para makahanap ng mamahalin. Okay, Ate Kasike na rin. Thank you, Ate. No? Happy Sunday kay Miss Gina Buot. Sino pa ho dyan? Kay Victorina Mosne. No? Ayan. Kay Aaron Mendigarin. Dagang salamat. Kita-kits po tayo Lunes bukas. Happy and blessed Sunday sa ating lahat. Ako po si Abyan Mujel. Ang DJ na hindi man gwapo pero namit. Magandang gabi, Pilipinas! OFW TV Radio, powered by Gel FM 90.7.
your world's local radio. Abiyan mo dyan. Abiyan mo dyan. Sunday, Golden Evening. Why do people fall in love and then end up crying? Why do lovers walk away from themselves when their hearts are breaking? Why does loving sometimes never stay long? Why does kissing this time mean you'll be gone? Why does gladness become sadness? Things that I don't get. Someone's always saying goodbye. I believe it hurts when we cry. Don't we know parting's never so easy? And with all the achings inside, I believe some hearts won't survive. Trying hard to pretend that we're gonna be fine. I can never really love someone else but you. I have never wanted anything else but a love so true. But just like a dream that comes in the night, in the morning you were out of my sight, cut away from me, sadly as I see, away from where I stand. Someone's always saying goodbye. I believe it hurts when we cry. Don't we know parting's never so easy? And with all the achings inside, I believe some hearts won't survive. Trying hard to pretend that we're gonna be Someone's always saying goodbye. I believe it hurts when we cry. Don't we know parting's never so easy? And with all the achings inside, I believe some hearts won't survive. Trying hard to pretend that we're gonna be And with all the achings inside, I believe some hearts won't survive. Trying hard to pretend that we're gonna be Sunday, Golden Evening. Kapag nakita ka, ako'y nahihiya. At pagkausap ka, ako'y namumula. Sabi ng puso ko, ako'y in love sa'yo.
will still be you and me. Ever since the start of time, you've had my love. Oh yeah, even before I knew your name, I knew your heart. Oh girl, in the dark of the darkest night, I can see your face. Oh yeah, I always knew from the very start I will find a way. Even if the sun refused to shine, even if we live in different times, even if the ocean left the sea, there will still be you and me. Even if the world would disappear, even if the clouds would shed no tears, even if tonight is just a dream, there will still be you and me. You've always been and you always will be the only one. Oh yeah, until forever the only girl I'll ever love. In the cold of a winter's chill, I'll be here to lend a heart. Oh girl, giving all you need for all time, no matter what. Even if the sun refused to shine, even if we live in different times, even if the ocean left the sea, there will still be you and me. Even if the world would disappear, even if the clouds would shed no tears, even if tonight is just a dream, there will still be you and me. Two hearts that belong together from the very start. One love, now and forever. Nothing can tear us apart. Even if the sun refused to shine, even if we live in different times, even if the ocean left the sea, there will still be you and me. Even if the world would disappear, even if the clouds would shed no tears, even if tonight is just a dream, there will still be you and me. Even if the sun refused to shine, even if we live in different times, even if the ocean left the sea, there will still be you and me. Radio, music, and more. Abyan mo dyan. Abyan mo dyan.